mapagpala araw po sa ating lahat. At ngayong umaga po ay ating sisimulan ang ating pong Sunday School. Okay, at bago po tayo magsimula, ay ating pong dalhin ang presensya ng ating Panginoon at ating pong ilaanin ang ating mga oras. Let us focus sa salita ng Diyos. Mag-focus po tayo sa presensya ng Panginoon. At ngayong umaga po ay ating pong pag-uusapan, pag-aralan natin kung ano po yung kahalagahan or the benefits of this scripture in Christian's life. Ano ba yung kahalagahan ng pag-aaral o pagbabasa ng salita ng Diyos sa buhay ng isang Kristiyano? At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay sandali na manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng buhay. Pinupulit, pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. At ngayong umagang ito, Panginoon, ay humihingi kami, Panginoon, ng wisdom na galing sa iyo, Panginoon. Lord, kayo po ang tutulong sa amin, Panginoon, upang aming lubos na maunawaan ang iyong mga salita na nais mo sa aming iparating sa araw na ito, Panginoon. Muli, Panginoon, maraming salamat sa iyo at ikaw nawa ang siyang maitaas sa araw na ito, Panginoon. Ang lahat ito, Lord, ay aming pong sabot dalangin sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay? So, ang ating pong key verse for today ay mula po sa Revelation or sa Pahayag, chapter 1, verse 3. Okay, basahin ko na lang po. Kung meron kayong Bible, you can open your Bible. Okay, so sa Pahayag, chapter 1, verse 3, sabi po doon, pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito. Ang mga nakikinig sa propesiya nito at tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat malapit na itong maganap. Okay? So ngayon po ay alam natin na tayo ay nasa end times na. Okay? At ngayong end times ay marami na po ang nangyayari sa ating paligid at isa po sa ating mga weapon na magagamit bilang mga Kristiyano ay ang salita po ng Diyos. Okay? Marami ngayon ang nai-stress at na-depress dahil sa mga problema na kanilang pinagdaraanan at hinakaharap. Subalit tayo po bilang mga Kristiyano ay meron tayong sariling kapamaraanan at sariling ginagamit na siya nagpapalakas sa atin. At ito po yung salita ng Diyos. At meron pong pangako ang Panginoon sa mga doon nagbabasa ng aklat na ito. Ito po yung tinutuloy doon, yung Bible. So marami po ang aklat, subalit ang tinutuloy po is itong Bible or salita ng Diyos. Na ang makikinig sa propesya nito at tumutupad sa nasusulat dito ay pagpapalain ng Panginoon. So hindi pala sapat na binabasa lang natin, dapat ay ina-apply din natin sa ating buhay, yung ating mga natututunan sa Bible. Minsan po, ang galing natin na makaintindi, naunawaan natin yung salita ng Diyos. Pero pagdating sa application, doon po tayo nagkakaproblema. Minsan, kasi madaling sabihin okay, naintindihan ko na. Pero pag sa atin na pala mangyayari, parang minsan nahihirapan tayong sumunod. Kasi bakit iniisip agad natin na parang ang hirap naman sumunod sa Panginoon. Parang ang daming bawal. Parang konting pagkakamali mo lang, i-judge ka kaagad ng mundo. Okay? So yun po yung nagiging mindset natin. Kaya po yung iba, nahihirapan na i-apply yung salita ng Diyos. Pero ang pangako ng Panginoon, pagpapalain ang mga sumusunod at bumabasa dito. So meron po tayong 3 points, no? Yung mga benefits sa paggamit o pagbabasa ng salita ng Diyos. Una po is, it serves as a spiritual meal for being Christian. So kung naalala niyo po, nung kayo po ay bagong tumanggap sa Panginoon, bagong mananampalataya, ang tawag po sa ating pala nun is baby Christian. Eh wala pong tumanggap sa Panginoon na mature agad. Okay? Na mamaya po pag-uusapan natin yung mature. Ngayon, focus muna tayo bilang baby Christian. So, as baby Christian, or bagong mananampalataya pa na, iba baby. Ano lang alam gawin ng baby? Umiyak. Diba? Pag meron silang gusto, dinadaan nila sa iyak. At anong nangyayari? Makukuha nila yung gusto nila. Bakit? Inibigay ng magulang. Diba? Pag nagugutom, isa pinapadete. Pinapalitan ng diaper. Diba? Maraming irritation sa katawan ng mga baby na nakukuha nila yung comfort kapag sila ay umiiyak. Okay? So paano pag sinabing baby Christian? Kung sinabing baby Christian,
limitado pa lang yung kaya natin gawin. Limitado pa yung ating pag-iisip. Kaya nga yung iba kahit sabihin, o di ba Christian ka na, bakit magagalitan ka pa din? Hindi naman ibig sabihin na tumanggap ka naman sa Panginoon is mawawala agad kung pagiging mainitin ng ulo mo. Kasi baby ka pa lang, hindi ka pa totally mature. Okay? So hindi ka pa marunong magbasa, hindi ka pa marunong magsulat, limitado pa lang yung ating nagagawa at limitado pa lang din yung ating nalalaman. Kaya po, ang sabi doon, sa unang Pedro, chapter 2, verse 1 to 3, kaya nga, talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkaingit, at paninirang uri. So, ito po yung dati natin ginagawa nung tayo ng pagmamanampalataya. So, verse 2, gaya ng sanggol, kayo'y manabig sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Verse 3, sapagkat naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. So itong salita ng Diyos ay dinidescribe siya at tinuturo siya, inaanitulad siya sa isang gatas or spiritual well. So yung gatas po, yan po yung pangunahin na pagkain ng isang baby. Hindi natin siya pwedeng pakainin ng matitigas na pagkain dahil hindi sila matutunawan. Hindi pa nila yung kayang lunukin. So tayo mga baby Christian, ang tinuturo lang muna is yung mga elementary teaching. So yung mga basic na doktrina about salvation, about Trinity, about servanthood, yung mga basic muna. Kasi pag tinuruan mo yan ng mga salita na Diyos na nagre-rebuke na parang dinidiktihan na kailangan diktahan yung kanilang gagawin, hindi agad nila ma-absorb yun. Baka naman sabihin nila, sobrang judgmental ka naman. No? Kailangan pala perfectong pamumuhay. No? So, hindi agad nila yun madadigest, hindi sila matutunawan doon. At pag hindi sila natunawa, sasakit yung tiyan nila, magiging irritante sila. Okay? At itong gatas, sinasatisfy niya yung pangangailangan ng isang baby o yung kanilang pagkagutom. So sa atin bilang mga baby Christian, ang magsasatisfy din sa atin sa ating pagkagutom sa salita ng Diyos is mismo yung salita ng Diyos. Okay? At hindi tayo lalago, hindi tayo magmamature kung hindi tayo umiinom ng spiritual milk o hindi tayo kumakain ng salita ng Diyos o hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. So, anong ibig sabihin nito? Hindi ibig sabihin na matagal ka na umaattend, na 5 years ka na umaattend, is matured ka na. Maaaring baby ka pa din. Kasi bakit? Yung kasing personal na relasyon mo sa Diyos, yung personal na pagdi-devotion mo, kung nagdi-devotion ka, ibig sabihin devotion, yung nagbabasa na kahit isang verse lang sa loob ng isang araw, tapos pinagpinilayan natin yung salita, ito yung devotion. Kaya yung karamihan yung iba, kahit bago pa lamang, isang buwan pa lamang, kung magsalita, kung mangaral, parang ang laguna niya, parang matured Christian na siya. Kasi bakit? Inaraw-araw niya, nabasahin at pag-aralan yung salita ng Diyos. So, mas mabilis siyang nagmamature kasi mas madalas siyang umiinom ng gatas. Kumpara doon sa matatagal ng Kristiyano, subalit, hindi naman sila ganun kadalas. Umiinom lang sila ng gatas o ng salita ng Diyos tuwing linggo lamang. Kaya nga po meron tayong mga midweek service para kahit paano, sa loob ng isang linggo ay nakakainom pa rin tayo, nakakain pa rin tayo ng salita ng Diyos. Okay? At doon po sa number 2, pag po ayaw ng Panginoon na tayo po ay manatiling baby. Gusto niya rin mag-mature tayo. Kaya sa number 2 po, it serves as meat or solid food for mature Christians. So, kapag tayo naman po is mga matured na, alam nyo, maraming palatandaan ng matured. Hindi yan basta-basta natitinag. Pag may nanira sa kanya, hindi niya pinapansin, kasi matured na siya eh. Unlike ng bata, asanin mo lang ng konti, iiyak agad yan. Mag-walk out agad yan. Pero pag matured ka na, inasal ka ng konti, hindi ka magpapaliin. Baliwala lang sa'yo kasi bakit matured ka na eh. Ikaw yung nakakaunawa, ay nauunawaan mo yung mga nang-aasar sa'yo. Kung sa ating mga Kristyano, nauunawaan natin yung mga naninira sa atin, mga nagpe-persecute sa atin, kasi nauunawaan natin na normal lang po yun. Tayo po bilang mga Kristyano, palatandaan po yun na tayo mga anak ng Diyos. Kapag mayroong mga tao, o kahit pamilya natin, na naninira sa atin, o bakit ka naging Kristyano, bakit ka nag-born again? Okay? So marami pong maling kaisipan na
tayo mismo mga mature Christian na nakakaunawa, tayo na lang yung umunawa sa kanila kasi hindi nila alam, hindi nila nalaman kung ano yung nalaman natin. Kasi babad tayo sa salita ng Diyos. At sabi po doon sa Hebreo chapter 5, verse 13 to 14, sa verse 13 po, sabi po doon, ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong ng kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. Okay. So yung mga mature Christian, alam na nila kung ano yung mabuti at ano yung masama. Pero pag baby Christian pa kasi tayo, andun pa yung sabihin na natin medyo carnal pa tayo. Kung sinabing carnal, nakakagawa pa tayo ng mga makamundong bagay. O nagko-compromise pa tayo. Nagko-compromise pa yung pagiging Kristiyano natin. Kasi bakit? Bibigyan pa eh. Hindi mo pa lubos na nauunawaan kung ano yung kahalagahan ng paggawa ng mabuti dahil tayo niligtas ng Panginoon. Pero pag mature ka na, at araw-araw mong nakakausap ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, doon tayo lalong mas maiinlove sa Panginoon. Okay. Halimbawa sa mag-asawa, lalo kang maiinlove sa asawa kung araw-araw kayo nag-uusap. Kasi kung hindi kayo araw-araw nag-uusap, nawawala o kumukunti yung komunikasyon nyo, nagkakaroon ng parang hindi pagkakaunawaan o nanlalamig na kayo sa isa't isa. Nawawala na yung sweetness na dati, nung nagiligawan pa lang, parang gusto mo, lagi silang kausap. O lagi tayo nag-I love you, nagsasabi I miss you. Pero nung araw-araw na kayo magkasama, wala nang I love you, wala nang I miss you. No? Ang sabi mo, anong ulam? May ulam na ba? May sinain na ba? May sahod ka na ba? No? Yun na yung kadalasan natin naririnig. No? Although communication din siya, pero hindi na siya healthy. No? Pero dito po, sa atin po, sa pagbabasa po ang pag-aaral ng salita ng Diyos, ginagawa nitong healthy yung ating kalusugan spiritually. Okay? Kasi tayo po bilang mga Kristiyano, meron tayong tinatawag na spiritual life. Okay? Iba meron tayong physical life, may intellectual life, meron social life, meron din tayong spiritual life. Ngayon ang tanong, kamusta yung spiritual na buhay natin? Kamusta ito ba ay malusog o ito ba ay nagkakasakit? Kaya nga po, mayroong mga Kristiyano na pag nakakaranas ng maraming problema, parang hindi ko na kaya. No? Okay lang po yan. Aminin natin na hindi natin kaya. Kasi hindi naman talaga natin kaya. Ang tanging makakatulong sa atin ay ang ating Panginoon. Yung Holy Spirit na kanyang pinagkaloob sa atin, ang siyang tutulong sa atin at siyang mag-comfort sa atin. Okay? At dito po ay tayo po ay bilang mga mature Christian ay dapat na tayo po'y laging handa. Lagi tayong handa sa mga atake ng kaaway. Kasi the more tayo nagmamature, the more tayong gagamitin ng kaaway yung mga taong mananapit sa atin para tayo panginain. Okay? At kaya po napakahalaga na tayo ay lumalago sa salita ng Diyos. Tayo po ay nagmamature. Okay, para kaya natin na labanan o mapagtagumpayan yung bawat pagsubok na dadating sa ating mga buhay. Okay? At sa number 3 po, it serves as spiritual honey for the true believers. Okay? So yung salita ng Diyos is spiritual honey. So ano ba yung spiritual honey? Basahin po natin sa Kawikaan, chapter 24, verse 13 to verse 14. Kaya sabi po doon, anak, uminom ka ng pulot-pukyutan at ito'y makakabuti sa iyo. Kung ang pulot-pukyutan ay masarap sa panlasa, ang karunungan naman ay mabuti sa kaluluwa. Hanapin mo ang kalaman at magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. So dito sinabi doon, anak. So tayo bilang mga anak ng Diyos ay gusto ng Panginoon painumin tayo. O ng pulot-pukyutan. Di ba yung pulot-pukyutan? Sino na po nakatingin ng pulot-pukyutan? O yung honeybee? O wala pa nakatingin ng, o yung matangis po yun. Lalo na yung puro. Huwag nyo lang susobrahan kasi baka medyo mahilaw kayo. No? Okay? So, masarap po itong pulot-pukyutan, matamis. So, kung ang salita ng Diyos ay masarap pala, dapat pala, lagi natin itong hinahanap-hanap. Di ba yung mga anak natin, pag tayo nagluluto ng ulam,
Anong ulam natin ngayon? Kasi pag ang niluto mo yung paborito nila, o kaya fried chicken, o pritong itlog, pritong hotdog, pag yun ang niluto mo, kakainin agad nila. Kasi paborito nila yung masarap sa panlasa nila yun. Pero pag naghain ka ng iba, gulay, diba? Hirap pakainin ng mga bata ang gulay. Lalo na lang ang palaya. Okay? So lahat naman tayo dumain dyan. Pero pag mature na tayo, kumain na rin tayo ng palaya. Kaya ano ibig ko sabihin? Kung tayo pala ay mga anak ng Diyos, masarap pala sa atin ang pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? Kung totoo pala tayong mananampalataya, dapat lagi natin hinahanap-hanap na pag hindi tayo nakakarinig, hindi tayo nakakapagbasa ng salita ng Diyos, parang may kulang sa ating buhay. Okay? Example, agahan, breakfast. No? Ang hirap papasok sa trabaho, ang hirap papasok sa school pag tayo gutom. Kasi bakit walang naman yung siya natin? Wala tayong lakas. So tayo bilang mga Kristiyano, una pa lang natin dapat hanapin, pagkagising natin sa umaga, yung salita ng Diyos. Kasi bakit? Yun yung magbibigay sa atin ng kalakasan. Para mapagtagumpayan natin yung buong araw na daraan sa ating buhay. Okay? At ito po, hindi po ito isinasantabi lamang. Kasi pag inihain sa atin, kakainin natin. At pag tayo po kumakain, ay hindi po tayo natutulog. Diba? Mahirap kumain habang natutulog. Masarap matulog pagkatapos kumain. Pero hindi tayo pwedeng matulog habang kumakain tayo. Lalo na kung ang kinakain natin is yung paborito nating pagkain. Gusto natin kain tayo ng kain. Sa salita ng Diyos, ganun din po. Sa tuwing tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, sa tuwing may nagtuturo sa atin, huwag po natin tulugan. Kasi bakit? Kumakain nga tayo spiritual. Diba? Kung yun yung paborito natin pagkain, masarap sa panglasa natin, hindi tayo makakatulog. Magiging excited tayo na makapakinig ng salita ng Diyos. Okay? At pag tayo excited, nakafocus lang tayo sa nagtuturo. Nakafocus lang tayo dun sa binabasa natin na salita ng Diyos. Hindi nahahati yung ating isip o yung ating alalahanin sa buhay. Okay? Dahil ang ating kinakain, yung magbibigay sa atin ng kalakasan. At kaya natin kailangan ng kalakasan kasi nanghihina tayo. Ngayon, kung ang kinakain natin is yung nagbibigay sa atin ng kalakasan at ang iniisip natin yung mga bagay na nagiging dahilan ng panghihina natin, maniwala ka, manghihina ka pa rin. Okay? Pero, kung ating nanamnamin yung ating kinakain o which is yung salita ng Diyos, ma-absorb natin yung nutrients na kailangan ng ating katawan o kailangan ng ating kaluluwa o ng ating espiritu. Okay? So kaya dapat tayo kaya tayo nahihirapan po minsan kasi nababasa tayo ng Bible, binabasa lang natin para lang masabi na nagbasa ka ng Bible. Pero hindi ka nagnilay-nilay, hindi mo inuunawa ng mabuti, hindi mo hiningi kung ano yung revelation ng Panginoon sa buhay mo. Na Lord, ano bang ibig sabihin? Bakit mo sa akin pinabasa itong salita mo na ito? Okay, may ibig sabihin po yan na huwag natin babaliwalain. No? Kasi sabi ni Pastor, kailangan daw mag-devotion. So kailangan magsusulat ng verse, susulat ng insights, susulat ng prayer. So ang ginawa nyo lang, nagpasalakat ng sulat, nawala na yung process o nawala na yung pagmaya natin sa salita ng Diyos. So dito, yung punot-pukyutan ko, yung salita ng Diyos na tinutukoy dito is ang kailangan natin na panito is karunungan. Kasi pag mature na tayo, ang hinahanap-hanap na natin is yung wisdom o yung karunungan na nagsisimula sa ating Panginoong Diyos. Kasi ang lagi na natin pinag-ibig, Lord, tulungan mo ako. Ano yung desisyon na kailangan kong gawin mamaya o kailangan kong gawin bukas? No? Kasi pag tayo po is mature Christian na, more on decision making na po tayo. Sabihin tayo magdidesisyon, kailangan natin ng gabay na nagmumula sa Panginoon. Kasi pag nagdesisyon tayo, gumawa tayo ng mga bagay na hindi naka-align sa guidelines ng Panginoon, maniwala ka. At the end of the day, or at the end, ang magiging resulta, hindi po yan magtatagumpay. Kasi bakit? Hindi siya naaayon, hindi siya naka-align sa salita ng Diyos.
Pero kung yan ay nakaalay sa salita ng Diyos, kahit ka mahirapan, kahit ka mapagod, at the end of the day, ang magiging resulta niyan is success. Kasi bakit? Yan yung gusto ng Diyos na mangyari sa buhay mo. Okay? Kaya wala kang magagawa, gustuhin mo man or ayaw mo, yun at yun ang mangyayari sa iyo. Kung pahitutulutan mo na ang Diyos ang kikilos sa buhay mo. Kung susundin mo lamang yung tinuturo sa iyo ng ating Panginoon. Okay? At anong pangako doon ng Diyos? Hanapin mo ang kaalaman at magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. May pangako ang Diyos. Okay? Pag hinanap mo yung wisdom na nagmumula sa Kanya, mayroong magandang kinabukasan sa atin. Kaya pala minsan, mayroong nagsishare, Pastor, bakit ganito pa din yung buhay namin kahit patagal na kami Kristiyano? Ang tanong doon, kamusta yung personal na relasyon mo sa Diyos? Kasi yung araw, yung tuwing linggo na pagsisimba, parte lamang po yan ng ating pagsamba sa Panginoon. Pero yung higit na mahalaga is yung araw-araw na ginagawa natin. Tayo ba ay araw-araw nagdarasal? Araw-araw ba tayo na nagninilay-nilay ng salita ng Diyos? So alam ko po, meron tayong time. Hindi po katwiran na tayo ay busy. Kasi kung busy tayo, hindi tayo hawak ng cellphone. Okay, ulitin ko. Kung busy tayo, hindi tayo hawak ng cellphone kasi busy tayo. Maliban na lang kung sa cellphone tayo busy. Okay? So ano ibig sabihin nun? Kung nagagawa natin maging busy sa cellphone, bakit hindi natin kaya maging busy sa salita ng Diyos? Kung tayo ay totoong mga Kristiyano. Okay? At dito po sa ating conclusion, ang conclusion po natin is, let us not just eat the scripture, huwag lang po natin basta kainin na, but let us also chew it, nguyain din natin, for us to absorb its nutrients and make our spiritual life become healthier. Okay, so, kung po kayo mag-alala, mamaya isend ko sa GC yung ating outline ngayon, para yung kung hindi naabutan yung simula is meron din po kayo ng happy ng ating po pinag-aaralan ngayong araw na po. At mababasa po natin yun sa awit chapter 1 verses 1 to 3. Sabi po doon, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga pumuputya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Verse 2, sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at sa gabi. Kaya kung sinabi po sa ni Yahweh, patungkol po ito sa salita ng Diyos. Okay? At katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Kung mapapansin po natin, ang laging reward sa atin ng Panginoon, magtatagumpay tayo. Okay? Pag sinabi pong tagumpay, hindi po ibig sabihin ito, nayayaman tayo ng sobra-sobra. No? Yun kasi ang mindset na nag-iisip na ang pagiging successful ay base sa estado natin sa buhay, base sa kung gaano kaganda o kalaki yung bahay natin, base sa kung gaano kaganda o kadami yung sasakyan natin, base sa kayamanan natin or sa savings natin sa bangko. Kung doon nakabase yung pagiging success mo, hindi siya bibigyan. Okay? Sa mundo lang po yun. Okay? Kasi kahit anong yaman niya, kung wala naman siyang personal na relasyon sa Diyos, hindi naman niya madadala sa langit at hindi rin naman siya mapupunta sa langit. No? Kaya karamihan nga po ngayon ng mga taon, busy sa pagpapayaman. Hindi po yung masama. Huwag nyo lang kakalimutan yung inyong relasyon sa Panginoon. Huwag nyo lang kakalimutan yung inyong tungkulin. Kung kayo yung Kristiyano ha. Ang Kristiyano hindi masamang yumaman. Yung gayong gusto ni Lord yung pagpalain tayo. Gusto niyang yumaman din tayo physically, financially, and materially. Pero dapat balance. Mayaman din tayo dapat spiritually. Okay? Kung tayo patuloy na nagpapayaman physically, kailangan mas patuloy din tayo na nagpapayaman spiritually. Okay? Kailangan balanse yung buhay natin. Okay? At dito po, sabi ko, binubulay-bulay nila ito sa araw at gabi. Ang ibig sabihin ito, yung iba pong mga Kristiyano, hindi po isang beses lang nag-devotion sa loob ng isang araw. Minsan dalawa. Kasi araw at gabi.
Pwede rin tatlo, gusto niya sa mga kasi araw at gabi yung 4 minutes. Okay? Kasi tayo ka, 3 beses tayong kumakain. Yun yung 3 meals natin, agahan, tanghalian, hapunan. Nagme-merienda pa tayo. May midnight snack pa tayo ng sana. Okay? So, ang pagkain din ng salita ng Diyos, dapat din i-balance din natin sa pagkain natin ng physical. Kaya po minsan nagkakasakit tayo kasi bakit? Sobra yung pagkain natin ng physical eh. Yung physical na kinakain natin, sumusubra na tayo sa pagkain. Napatatanis, na maalat. Kaya bukas-bukas nagkakaroon tayo ng UTI, diabetes. Sasabihin natin, Pastor, ipag-pray mo naman ako. Ano sabi ni Lord? Magbulay-bulay ka sa salita ko. Anong ginawa ko? Nag-focus ka lang sa mga physical na bagay. Hindi mo binalansin lang. Kasi, kaya nga ngayon nag-prayer and fasting. Diba? Ang pagpapasting, meron din po siyang magandang benefits sa katawan natin. No? Nare-restore yung ating mga, nire-repair niya yung mga damage na cell natin. Kaya hindi na natin kailangan mag-stem cell. Kasi meron ang ginawa ang Diyos na natural na paraan kung paano ma-repair yung mga cells natin sa katawan. Mag-fasting. Yung pag-i-skip ng meal. No? Hindi ba ibig sabihin niyan, mamamatay ka kaagad kasi magugutom ka eh. No? Pero pag kayo naman boys may ulcer, huwag naman kayo mag-skip. Baka niya sabihin, kasi sabi na basta mag-fasting daw, may ulcer ka pala. Lalo kung mapinsing mo ka. So ibabalansin mo din. Kaya nga sabi doon, humingi ka ng wisdom. Alam mo na may ulcer ka, tapos hayaan yung matipasan ka ng gutom. So nasa yung wisdom mo. Kaya hindi na masaya ko ng Diyos na hindi tayo nililiguan na maging perfecto. Kailangan lang niya, yung wisdom na nagagaling sa Kanya, i-apply natin. Hingin natin sa Kanya yung wisdom. Okay? At dito po, nawa po is may apply natin yung salita ng Diyos. Although lagi po itong itinuturo, pero ito kasi yung kailangan natin. Hindi ito lagi sa atin ituturo kung hindi natin kailangan. Para natin sinabi, bakit pa ako iinom ng tubig kung iihin lang din ako? Bakit pa ako kakain kung magugutom din naman ako? Bakit pa ako maliligo, madudumihan din naman ako? So parang ano, bakit pa ako magbabasa ng Bible kung magkakasala din naman ako? Yun kasi katuwiran ng iba magkakasala naman ako, huwag na lang ako magbasa ng Bible. Huwag na lang ako mag-pray. Kasi magkakasala din naman ako mamaya. Yun yung iisip ng iba. Pero kung tunay tayong Kristyano, the more tayo nakakapag-isip ay baka makagawa ako ng kasalanan mamaya, the more natin iniisipin o gagawin na kailangan kong lumapit sa Panginoon. Kailangan kong basahin yung kanyang mga salita para yun ang tutulong sa akin kung paano ko mapagtatagumpayan yung mga tukso o yung mga pagsubok na darating sa aking buhay. Yun po yung kailangan maging mindset natin bilang mga Kristiyano. The more tayong naiisip natin na parang papalayo tayo sa Diyos, the more natin ilapit yung ating sarili sa Kanya. Kasi ang Diyos, hindi naman yung umaalis. Tayo lang ang umaalis. Tayo yung lumalayo. Pero pag tayo lumalapit sa Panginoon, hindi lang siya nakaabang. Naghihintay na tayo lumapit sa Kanya. At tayo yung Kanyang handang yakapin at handang sabihin, anak, mahal na mahal kita. Okay? Tayo po, mga magulang, asarap yakapin yung ating mga anak, sabihin, anak, mahal na mahal kita. Okay? Pero mas masarap, kung yung mga anak natin, ang siyang unang iyakap sa atin ang sabihin, nay, tay, mahal na mahal po kita. Diba? Nawawala lahat ng pagod natin. Lahat ng stress natin sa trabaho, nawawala. Yakapin lang tayo ng mga anak natin. Sabihin, nay, I miss you, I love you. Magpahinga ka naman kasi pagod ka na sa trabaho. Ang sarap na pinaghahanda tayo ng pagkain, pinagluluto tayo ng pagkain. Kung malaki na ha, pero kung bata pa, huwag natin asahan na magluluto ng pagkain. Okay? So, napakasarap. Na kung yung magulang ay, ang sarap sa pakiramdam na lumalapit sa kanya yung anak na ganoon din yung ating Panginoon. Masarap din sa pakiramdam ng Diyos na tayo mismo ang unang lalapit sa Kanya sa pamamagitan ng pagdarasal at pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. At ito po ang salita ng ating Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Lord, maraming salamat po sa iyong mensahe sa amin, sa amin po Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa iyong mga salita.
na iyong pinagkaloob sa amin. At Lord, tulungan mo kami, Panginoon, sapagkat hindi namin kaya, Panginoon, na kami lamang mag-isa. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng iyong Holy Spirit na iyong pinagkaloob sa amin, Panginoon, na kami po ay magkaroon ng desire, Panginoon, na araw-araw na makapagbasa, makapag-nilay-nilay, ma-i-apply, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, sapagkat ito ang aming higit na kailangan kaysa sa ibang mga material na bagay, Panginoon. Lord, kung kami man po ay nangihina, kayo ang magbigay sa amin ng kalakasan. Ituwin mo po, Panginoon, ang aming daraanan. At naniniwala po ako, Panginoon, nagtitiwala po ako, Panginoon, sa inyong mga pangako na magkakaroon po ng katagumpayan at magandang kinabukasan sa aking buhay. Muli po, Panginoon, maraming salamat po at ang lahat ng ito ay aming sabot na langit. Sa ngalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Okay?